Hi guys, welcome back to my channel. This is Leona, and for today's video, we will be talking about on how you can pass your interview or your application sa call center, and also kung makakapasa kayo ng training and will be endorsed to production floor, what do you need to do? Okay? So we will be talking about those things. Oo nga pala, I posted something on the page Boy Call Center Agent. I think that was last January 7 for a question. Para sa mga gustong makapasok sa BPO, ano ang ma-advise mo para makapasa sila sa application at umasa sa training? So, that is my post. And we will be reading some of the followers' advice para naman meron tayo talagang mapag-usapan. Okay? So, sabi dito, be honest and confident all the time. Tama yun. Doon naka-Japanese kasi yung name niya. So, tama yun. Be confident and be honest as much as possible. Kasi, yung mga nag-i-interview, malalaman nila kapag nagsisinungaling ka. And also, try to be confident kasi check nila kung kakayanin mo ba talagang sumabak sa pagtitake ng call. So, sa interview, kapag kinabahan ka kasi, lalo kang mararatel, lalo kang feelers, and those are signs na kinakabahan ka. So, as much as possible, try mong maging confident sa interview mo, or kung work from home, phone interview, or Zoom interview, or Google Meet interview, or whatsoever. Just show them na confident ka. Hanap pa tayo dito. Sabi ni Noel Christian Big, prep yourself by watching all English videos, especially movies, job interviews, on YouTube. Practice with friends who work in call center or pangubaya ko. I was not able to understand the last part, pero tama siya. Ganyan din ang ginawa kong training before akong mag-apply sa BPO nung first time ko. So, nanonood ako ng mga English movie, English series, nagbabasa ako ng English magazine, ng English newspaper, yung mga broadsheet, para i-review yung sarili ko kung ano yung mga dapat na gamitin, kung paano sabihin yung mga bagay-bagay. Ano po yun? It will refresh your mind. And also, marami na nga sa YouTube na mga job interviews examples. So, try to watch it. Ganun din kapag may mga Berlitz, may mga ano pa ba yung isang exam? May mga sample na rin sa YouTube which can help you kung mag-a-apply ka. So, also, practice mo din kapag meron kang friends na nag-work sa BPO o kahit sinong marunong lang mag-English para ma-practice ka, para masanay ka din at ma-build yung confidence mo sa pagsasalita ng English. So, tama si Noel doon. Sabi naman ni Carl Salcedo, I failed twice bago ako nakapasa, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Yung mga feedback ng interviewer, tinitake down notes ko at inaaral ko talaga hanggang makapasa. Saka number 1 talaga is confidence sa sarili. Fake it till you make it, sabi niya. Totoo yung fake it till you make it kasi na-apply din yan kapag nagtitake ka na ng calls. So even if you don't know what you're saying, even if you don't know the process, pwede mong, alam mo yun, makakuha ka pa din ng good customer service kasi nga confident ka and nafi-fake mo nga, di ba? So that's also a good thing. And also, yun nga, may mga times talaga na hindi naman kagad pumapasa. Huwag kang ma-discourage. Pag-aralan mo, kapag nakapag-apply ka na sa isang call center, take notes mo yung mga, ano mo sa tingin mo nagkamali ka, ask for the interviewer's feedback or dun sa nagfa-facilitate kung ano yung mga dapat mong i-improve pa, ano pa yung, don't be scared na magtanong. Para din naman yun sa iyo. Kasi kapag nag-improve ka, for sure,
the next interview, mas better ka na and mas magaling ka na. Yan ang sabi ni Carl Salcedo. Tapos, yung mga dapat mong dalhin nga pala kapag nag-apply ka, don't forget na magdala ng ID, especially kung on-site yung application. ID, ballpen, yan, mga importante yan. Extra money, especially kapag aabutin ka pa ng matagal. Kasi na-experience ko, naabutan ko yung lunch, merienda, dinner, madaling araw na. Tapos naabutan ko nga na after ng application ko, in-endorse na ako for training na kunwari, natapos yung interview ka ng 11 p.m. Sinabak na ako for training ng 3 a.m. So imagine that. So kung wala kang extra money, masasayad ka talaga. So it is better na meron kang extra pera para kung sakaling isaba ka nila kagad for training, kung sakali kaya mong magstay. As much as possible, try to talk clearly. Mas maganda yung naiintindihan ka. Kahit wala kang accent, kahit na, alam mo yun, medyo, ano yung accent mo, hindi yan American English or whatsoever, wag ka na lang din magpanggap. Kung ano talaga yung accent mo, yun yung gamitin mo. And make sure na clear yung mga sinasabi mo. Mas maganda yon. Also, kapag nag-a-apply ka sa call center, kailangan postura ka. Try mo magbihis ng the best mo na. Hindi ko naman sinasabi na mag long sleeve ka or whatsoever. Basta mukha ka lang neat kasi kahit naman mag-apply ka ng nakamaong, okay lang eh. Hindi naman sila mahigpit. Pero as much as possible, mag-show ka ng One eternity later. Tawag nito, yung mukha kang hygienic, mukha kang malinis, presentable, ganon. Yan, leave an impact. Kasi nakakatulong din yun. Kung sa naman, sa online interview, let's say for example, dahil mukha lang naman din, try mo na lang din mag-makeup, kung babae ka, makeup, or magpulbo, ganyan. Try to look presentable and professional if you can. So kapag training naman, ano ba yung mga na-advise ng mga taga-BPO? Check natin. Sabi ni A.G. Granger, pay attention, be humble, be friends with your wave mates, focus sa PST. Yung PST yung sa sa product training na yon. So, tama, pay attention, always stay focused sa training. Kasi most of the time, meron pa yan silang let's say, mga English 101 na mga course for 1 week. Refresher lang, kumbaga. Also, dun din pumapasok minsan yung culture. I-welcome ka nila sa culture na magiging account mo. Let's say, for example, US account. So, kailangan aware ka kung ano yung culture ng US. Kunwari, Australia naman. Ganon din, i-inform ka nila ano yung mga culture or kung ano yung mga bagay-bagay sa Australia. Ganon din kung sa UK naman. Kasi iba-iba, napaka-drastic ng changes. So, they need to inform you about the country's culture ng isusupport mo. And I want you to focus on that one. Kasi minsan sa training, mahirap kapag hindi ka pumasa. Let's say may assessment kayo after 1 week. Pag hindi ka pumasa, pwede kang matanggal. Pwede kang malipat ng ibang account, which is medyo tagilid na. Swerte ka pa kapag nalipat ka ng ibang account, ha? Pero kung bumagsak ka, minsan ligwak na talaga at tanggal na. So yun. Also, be friends with your wave mates. Totoo yun. Kasi minsan nga kapag marami kayo sa wave ninyo, tapos let's say papasok kayo sa isang group na lang or isang team. So kung sino yung minsan kasama mo sa training, most of the time or minsan sila yung makakasama mo for
for the team kapag nasa production floor ka na. So, be close with them kasi magtutulungan kayo eh. May mga times na may mga hindi ka alam, let's say nasa nesting na kayo, may mga hindi ka alam, yung katabi mo minsan makakatulong yun sa'yo kapag walang support. So, be friends with them. And also, be humble kung kaya mo naman, di ba? Mas maganda yung humble tayo, hindi tayo mayabang, kasi lalayuan tayo ng tao. And kapag nandito ka sa BPO, kailangan lagi kang nakikisama sa mga tao. Kasi makikipag-work ka kasi sa isang team, sa isang cluster. And most of the time, especially kapag bago ka sa account, you will ask help from SMEs, from other people, from TLs, and minsan from OMs. So, be humble, be nice, be friends with everyone, have a positive attitude towards work, para hindi ka layuan ng tao, para hindi ka layuan ng mga ka-teammates mo, para hindi ka outcast. Mas maganda yung friends kayong lahat. At saka nga pala, kailangan lagi kang punctual at maganda ang attendance. Yan ang sabi ni Rachel Joy Ambil during training. So, during training, always be punctual. Yan ang number 1 kasi doon pa lang makikita ng trainer at mga boss na desidido at seryoso ka sa trabaho mo. Also, make sure to remember the important details sa mga lessons nyo. Set your goals ahead of time. Para alam mo din, i-evaluate ang sarili mo kung natututo ka ba or need mo pa maturuan ng specific lesson. Sabi niya, always pray for a better result, but if you still failed after doing your best, do not be hard on yourself. Accept the result kasi baka may mas better na opportunity for you. Good luck. Thank you so much, Rachel Joy Ambil, for that wonderful suggestion. So yun, tama din siya. Attendance talaga number 1 yan sa pagtatrabaho sa call center kasi paano ka makakapag-contribute ng magandang scorecard? Let's say, performer ka, magaling ka, nakakakuha ka ng magagandang CSAT, or bumibenta ka. Pero wala ka naman, di ba? So, wala din. Walang silbi. And, attendance is, ano na yan, dapat nandiyan na yan. Hindi tayo nawawala sa trabaho. Kasi pag wala ka sa trabaho, wala ka rin sahod. Kaya naman tayo nag-work para sumahod, di ba? Sabi naman ni Abdul Wahab Lumna, talk in English during training and don't mind your grammar because training period is the best time to make mistakes and get your grammar corrected. Tama. Kaya maraming mga tenured minsan nagko-comment about sa mga trainees kasi nga they talk in English even in the washroom, even in the pantry, even outside the building. Napaghahalatan ko sino yung mga mga trainees rather. Pero that's okay. Definitely okay. Kasi that is the time for us to get corrected if we have grammar mistakes. Okay? Kasi nandiyan yung trainer nyo to guide you eh. And practice makes you better, not perfect but better. So kung nagpa-practice ka ng nagpa-practice, mas gaganda at mas gaganda or mas magiging better kapag dating sa pagsasalita ng English, which is a must sa pagtatrabaho sa call center, especially kung mapupunta ka sa UK, US, Australian accounts. So yon, or Canadian accounts, yon. Sabi naman ni Melchor Zamora Año Nuevo, be open to constructive criticism. Lalo na sa mga first-timer na hindi pumapasa, huwag din mahiya na tanongin ng interviewer about what went wrong or need na ma-improve pag hindi ka nakapasa sa interview. Magbaon ng madaming English at syaga kasi literal na one-day process. It also apply to training and also to your daily life. Alam mo yun? Kasi, kung bago ka, kailangan mo talagang maturuan din. So, if you receive a feedback or, yun nga, constructive criticism from people, take it. Kasi,
you will learn from them. Minsan kasi kala natin tama pero hindi naman pala tama. So kailangan may magtapik sa atin at magsabi na we're doing wrong. Okay? So wag kagad maging defensive. Try mong i-take kung ano yung feedback nila sa'yo. And then, nasa sa'yo naman yan eh. Kung sa tingin mo tama yung, or based sa nasabi sa'yo, medyo na-enlighten ka, go. Follow what they advise to you. Nasa sa'yo pa din naman sa huli. Pero, be open to feedback, kasi feedback is a gift. Okay? So, there you go. So, I hope you guys were able to learn something from this video. If you did, don't forget to like this video, hit the subscribe button, and hit the notification bell for our next uploads, okay? So, again, my name is Leona, and see you on my next vlog or on my next video. Bye-bye!